Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome back po sa ating channel. This time po ang gagawin po natin ay isang TV na medyo may pagka-old model na po. Pero ito yung mga matibay pagdating doon sa panel o LCD mga kabalita. Ito isang Pensonic. Yan. At sabi po ng may-ari ay hindi daw mapindot ang mga buttons. Ayan, subukan natin tingnan. Eto. Antigas. Pero, ganun pa man ay wala po siyang standby voltage mga kaibigan. Na dapat sana kahit hindi mapindot ang buttons natin ay makukuha pa natin na mag-on ito sa remote mga kaibigan. So muli, samahan niyo po ang inyong abang lingkod sa isa na namang pagbahagi ng ating video mga kaibigan. At huwag po natin kalimutan i-like So yan, magandang morning po sa ating lahat mga kaibigan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ayan, paki-subscribe po ang ating Kabalita TV mga kaibigan. Ganyan din po sa ating Facebook. Malako ba mga kabalita. Isang magandang morning sa ating lahat mga kaibigan. At atin ang buksan ang unit. Pensonic 26 inches lamang po ito mga kaibigan. At ito yung una pang labas itibay po yun pagka kumpara po natin sa mga bagong labas ngayon na sinasabi mga Android or Smart TV pero may ilang taon lang ay may problema na, right? Buo pa ang nito. Ayan, we'll be coming back mga kaibigan pagkatapos natin nabuksan ang ating unit. So ito na, kabalita. Ayun. Wow, daming likabok. Kakaiba pa ang board linisin muna natin mga kaibigan ay daming agiw syempre sa tagal na po nito mga kaibigan talagang hindi maiwasan yan. Wala tayong standby pero ito ay may main switch okay. Okay naman yung buttons. Pero dun sa power, hindi talaga mapindot. Pero dapat may standby pa rin po tayo. So guys, ang una natin gagawin ay salpakan ng ibang wire since ito ay dumaan sa main switch, i-bypass muna natin para ma-check kung buo ba ang switch natin. Ayan, testingin natin ang ating fuse kung buo. Pag buto, ibig sabihin ay may problema yung main switch natin o kaya naman ibang part good. So ito na guys, nakakuha tayo ng wire diretso natin dito sa AC. Ma-check natin kung wala pa ring standby ito, plugin natin. Sumuhuni guys, wala pa rin. So ito guys, bungkalin natin ang power supply since hanggang doon sa filter ay may voltahe tayo. Pero ito, pansin ko lang nangingitim ito. Ay sa capacitor na yan. Kapit ang screw. Ito guys, yung mga ganito na walang power, ayaw dumiretso.
ingat po tayo dyan sa filter cap kasi ang taas ng voltahe dyan. Talagang magugulat kayo pag kayo ay napitik niyan, ano. So isang dahilan o kaya dapat gawin ay i-discharge, no, ang capacitor natin. Ayan, no. Ay mga langgam, guys. Okay. So ito, bali guys, ay may voltahe pa yan, na check natin ang filter cap. Yan ang isa sa mga dapat po natin ingatan pag hindi diretso ko ang pag-on, ano. Ito yun na. Okay natin. Okay. Okay na mo. Taas. Ayan, no, halos 100 volts pa, guys. So anong gagawin natin pagka ganyan? Kuha tayo ng resistor, ano, kahit 15K. Ay pwede na dyan. Discharge po natin. Ayan. Para hindi tayo maapektuhan yan. Ganyan lang. I-short nyo lang yung dalawang linyang yan. Yung negative at positive, ano. May ay check natin yan, guys. Hindi pala nakikita. Ito yung resistor natin. Kasi delikado. Kanina po ay napitik ang aking multimeter, ano. Nasira, guys. Times 1 po natin. Okay. Check natin ulit. Diba wala na? So ganun ang pag-discharge, guys, na wala na siyang voltahe. Kanina ay almost 100. Ayan ay wala na. Wala. 0. Kahit i-short na yan, wala nang problema. Hindi na puputok, ano, at hindi na rin tayo ma-shock. Alright. Resistor lang, guys, para ma-discharge. Mapapansin po natin ito. Ang may itim na yan, ano. Isa sa mga pin, ano, ng chopper natin na ito. So sa power supply po yan, diretso dito sa ating regulator, no. So napaka-importante na yan ay walang ganyan, ano. Ayan, no, kung walang kapit halos na. Okay, hinangan po natin yan. Yan po kasi na tumambay yung mga langgam, ano, mga kaibigan. So posible, yun, no, ayaw dumikit. Ayaw dumikit agad, guys, kasi ganyan nga, nag-carbonize. Gagawin natin ay linisin muna yan. Okay, kiskisin lang natin ang blade para nga magkaroon lang ng contact. Kung didikit na. Ayun. So yan, dumikit na, guys. So tama, ito yung regulator natin, guys. Ano, ito. Check natin ang kanyang resistance kung okay pa. So, okay pa naman. Malalaman natin pag i-actual natin ang testing, ano, mga kaibigan, na rate. Gawin natin ulit. Paso yung mga langgam, eh. O, linisin muna natin ang tiner para intact ang connection, ang contact. Ayan. Kasi ito ay matagal na modelo. Paano ay makintab na. So yun, guys, matapos natin na patuyuin ay test na natin ang unit, ano. Yes, wala naman tayong ibang nakuhang problema. Ito ang kanyang standby. Ito ang hininang natin, ano. Ayan, part na yan.
Yun po pala yung narinig natin na tumutunog ano, dahil collector po yan mga kaibigan, regulator natin. So wala talagang magiging standby ano, dahil yan yung source ng power natin. Ito ang LED indicator po natin. So test na ang unit. Huwag na patagalin yan guys ano? Wala po tayong standby kanina at ito ay totally dead set ano mga kaibigan. Here we go, lagyan natin. Ayun, nagkaroon di ba? So possible na ito ay mag-uuna. I-short muna natin ang tack switch kung mag-uun ba siya o hindi guys. Pindot. Ayan, kulay red pa rin. Ayun, nag-green guys. So possible na ito ay okay na ang unit. Nakita ko may backlight na guys. Mamaya ay babalik na rin natin ang unit. So goods guys, okay na. Thank you Lord at may bago tayong gawa. Okay, yun lamang po ang naging problema no, yung nag-lost connection na isang part ng power po natin mga kaibigan, at yan nakuha natin ang sira. Papalitin na lamang po natin ang tack switch. Yun na lang ang problema. So ito na mga kabalita no, medyo mahirap ang buttons dahil yung manipis po ito. Ayan o, hindi makita sa cam. Ayan, hindi yung ordinary ano. So check natin ang screen. Ayun, goods na naman pala guys. At wala pang ano, kaguhit-guhit oh. Ayan, so no signal ano. Tapos di po tayo nagkabit ng AV. Goods na ang ating unit. Muli ay maraming salamat po sa inyong pagtutok ano, sa ating episode na ito mga kaibigan. At wag po natin kalimutan i-like ang ating video. Right? God bless sa ating lahat mga kabalita.